Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa verse 11 ng Isaiah chapter 13. Verse 11 hanggang 22 yung ating babasahin. Last verse ng chapter 13. Para bukas, para sa Lunes, chapter 14 na tayo. At bago ko po simulan ang verse 11 hanggang 22 ng Isaiah chapter 13, explain ko muna yung aking natutunan dito sa verse 1 to 4 ng chapter 13. Ang aking natutunan dito ay itong verse 3, inutusan ko na ang aking mga piniling kawal. Tinawagan ko na ang mga magigiting kong mandirigma, malalakas sila at masisigla upang ipalasap ang aking galit. Focus lang tayo dito sa masisigla. Sa panahon na tayo tinatawag ng Panginoon para sa kanyang magandang kalooban, nawa ay maunawaan natin at nawa tayo ay tumugon sa ating pagkakatawag. Paano ba natin malalaman kung tayo ay tinawag ng Panginoon? Base sa aking experience at base sa aking natutunan, malalaman mong tinawag ka ng Panginoon kapag yung isang bagay na ginagawa mo ay gusto mo at masaya ka sa ginagawa mo at kinalulugdan ka ng Panginoon. Alam mo yun, nagbibigay siya ng oportunidad para gawin yung bagay na nakakapagpasaya sa'yo sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon. Medyo magulo yung explanation ko, pero sigapin kong linawin para mas maganda. Isang halimbawa na aking sinasabi ay yung pag-evangelism, yung paghayo, yung pag-invite. Halimbawa, kung ikaw ay nag-i-invite sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, at kung ikaw naman ay masaya or masigla na ini-invite mo sila kahit na nire-reject ka, nagpapatuloy ka pa rin. Yun yung sinasabi kong pagkakatawag sa'yo. Yung magbigay ka ng encourage sa kanila, sa iyong kakilala, or sa iyong kapatid, sa iyong pamilya, yung mga ganong bagay ba. Sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po dito. Kung yun po yung nakakapagpasaya sa iyo bilang isang kabataan na nakakilala sa church, yun po ang aking natutunan po dito sa verse 1 hanggang verse 4 ng Isaiah chapter 13. Sana po ay naunawaan niyo po. At kung hindi pa po kayo nakakilala sa Panginoon at hindi niyo po alam kung na tinatawag po pala kayo ng Panginoon upang gamitin sa kaparaan ng ninanais niya, nawa ay dumating po yung araw na makakilala po kayo sa Kanya. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking gusto pong iparating patungkol po dito at yung pagkakaunawa ko po dito sa verse 3 ng Isaiah. Verse 3 ng Isaiah chapter 13. At ngayon po ay dito na ako sa verse 11 hanggang 22 po yung aking babasahin.
Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito at ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo at puputulin ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Kakaunti lamang ang ititira kong tao at magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Kaya nga yayanigin ko ang kalangitan at ang lupa ay malilihis sa kinalalagyan nito sa araw na isabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanyang matinding puot, parang usang hinahabol, parang tupang walang pastol. Ang mga tao ay magbabalik sa kanilang bayan at sila ay tatakas pabalik sa sariling lupain. Ang bawat mahuhuli ay papatayin sa pamamagitan ng tabak. Sa harapan nila ay ang kanilang mga sanggol ay naselan yung yung verse 16 sa harapan nila'y ito siya. Medyo malabo. Hindi ko na lang siya babasahin. Pero kung meron kayong Bible na magandang balita, pwede niyo po siyang basahin na lang. Dahil baka po ma-restrict. Lilimasin ang kanilang mga ari-arian, kanilang mga tahanan at ang kanilang mga asaway pagsasamantalahan. Sinabi pa ni Yahweh, ipapasalakay ko sa kanila ang taga-media, mga taong walang magpapahalaga sa pilak at di natutokso sa ginto. Papatayin nila sa pamamagitan ng mga pana ang mga kabataang lalaki. Hindi nila kahabagan ang mga sanggol at mga bata. Ang Babylonia na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babylonia ay pababagsakin ng Diyos, tulad sa Sodoma at Gomora. Wala nang taong maninirahan doon kahit kailan. Wala nang Arabong magtatayo ng tolda roon. Wala nang pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Mga hayop na maiilap ang mananahan doon. Titirahan ng mga ostrich ang kanyang mga bahay. Pagtataguan ang mga iyon ng mga ostrich at maglulunggagan doon ang mga maiilap na kambing. Aatungal ang mga hiniya sa kanyang mga tore. Aalulong ang mga asong gubat sa kanyang mga palasyo. Nalalapit na ang wakas ng Babylonia. Hindi siya magtatagal. Pinapakita po dito sa verse 11 hanggang 22, yung pong galit po ng Panginoon sa Babylonia. Na bagamat nabasa po natin doon sa ilang chapter ng Isaias na ginamit ng Panginoon ang Babylonia upang disiplinahin ang bansang Israel, pero ganun pa man nagmalaki ang Babylonia.
Ang aral po na aking natutunan buti dito sa verse 11 hanggang 22 ay huwag po tayong magyabang. Huwag po tayong magmalaki na kaya po tayo nandito sa ganitong estado ng buhay ay dahil lang po sa ating sariling pagsisikap, pagpupursige, effort, sa sariling lakas lang po natin. Hindi po ganun. At sana po ay iwasan po natin yung ganung kaisipan. Sapagkat ang Panginoon po ang nagtatakda ng panahon kung kailan tayo tawag doon, bibigyan ng oportunidad para baka po ay ma-misinterpret nyo po ha, pero sana po ay maunawaan nyo po. Para bigyan ng oportunidad na guminhawa ang buhay. Sapagkat may maganda pong plano ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi naman tayo nilikha ng Panginoon para ilagay sa basurahan or sa kulungan, kundi ilagay po tayo sa maayos na kalalagayan. Pero dahil nga po sa kasalanan, kaya po tayo ay nagkaroon ng pagkakasala. Pero dahil sa habag at awa ng Panginoon sa ating buhay, sa ating mga tao, sa ating mga makasalanan, ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na ang Panginoong Hesukristo para tayo po ay maligtas. At yun po, ang aking natutunan po dito, ang aral po na aking natutunan, ulitin ko lang po ay yung huwag po tayong magmayabang na nagawa lang natin to dahil sa sarili nating pagsisikap, kaya tayo ay nasa maayos na kinalalagyan natin ngayon dahil lang sa ating kalakasan. At yun po ang aking natutunan po dito. Patuloy po tayong maging mapagpakumbaba at patulungin sa kapwa. Yun po. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation po dito sa verse 11 hanggang 22 ng Isaias. Bagamat hindi ko binasa ng buo itong verse 16, sabi dito, sa harapan nila'y ang kanilang mga sanggol ay pahihirapan. Pinalitan ko na lang po yung word no verse 16. Yun po, bagamat yung verses dito ay iba, dahil masailan po siya mahirap na po. So, yun po. Tsaka po pati baka po ma-misinterpret niyo po ako. At yun po, hanggang dito na lamang po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion. Bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. At isang pahabol pa po ay huwag po natin kalilimutan na lagi pong dumalo sa ating mga gawain sa bawat churches na ating pinabibilangan sapagkat dun po tayo lalago at dun po natin mas mauunawaan ang salita ng Panginoon. At kung ikaw po ay nagbabasa ng Bible, mabuti po na nagbabasa po tayo ng Bible tuwing gabi at lagi po tayong dumadalo sa ating mga gawain sa church. Sapagkat yun po ay makakabuti sa atin at nakakapagbigay refreshment sa ating kaisipan upang mas lumawak at maging kagamit-gamit tayo sa kapanahonan natin ngayon. Yun lamang po at marami pong salamat po ulit. Bye-bye!